Hello guys, magandang umaga, tanghali sa inyong lahat, sa ating lahat. Alam niyo guys, ngayong March 8, mag-isang taon na mula nung dinala namin ang aming anak sa Pinas. March 8, ito yung araw na umalis kami ng Thailand para iuwi yung anak namin sa Pinas para doon siya mag-aral. Ito yung araw na kung saan napakabigat sa aming mag-asawa. Kasi ang nag-iisa naming anak ay mahiwalay po sa amin. At alam nyo ba guys, na nung gabing kami ay umalis sa bahay namin ito, itong kwarto na to, ito yung kwarto ng anak namin. Hindi namin alam na siya ay gumawa ng sulat. Tinago niya sa ilalim ng kanyang unan. At nang kami ay sa Pinas na, yun ang araw na kung saan guys talagang napakasakit sa aming mag-asawa. Naiyak na ako guys. Napakasakit sa amin kasi iwanan namin ang nag-iisa naming anak na walang kasama. Oo, meron siyang mga kamag-anak sa paligid niya, pero iba pa rin pag tayong magulang ang kanyang katabi. Lagi nating iniisip, magugustuhan kaya niya yung ulam niya pag nagkasakit siya? Ano kaya yung mararamdaman niya? Gagawin niya? Nandun yung takot at kaba. Pero bilang isang magulang guys, kailangan mong magdesisyon para sa ikabubuti nating lahat ng iyong anak. Bumalik kami ng Thailand na napakabigat ng aming nararamdaman. Nang kami ay dumating, pagpasok namin sa kwartong ito, meron kaming nakitang napakaliit na sulat. Halatang hindi pinaghandaan. Bago pala kami umalis, nung kami lumabas ng bahay, dali-dali siyang gumawa ng isang napakaliit na sulat. At ito yung sulat niya guys, tingnan nyo. Parang siyang scratch paper. Gumanon lang siya sa kanyang notebook. At ito ang kanyang sulat sa amin. Sabi niya, parang akong naiyak guys. Kasi naalala ko yung araw na yun. Ito yung sabi niya, "Dear Mommy and Daddy, if you're reading this letter, you just came back from the Philippines. I love you both so much. I promise to study hard and be a better person. I love you, Ate Princess." Meron pang picture guys ito. March 8, 2024. Alam niyo guys, nung nabasa namin to, yung asawa ko pumunta sa kabilang kwarto, umiyak, humagulhol. Ako naman, pumunta ng salas, umiyak. Iyak ako ng iyak. Kasi, napakasakit. Nagbago yung kulay ng tahanan namin. Kulang kasi hindi namin kasama yung pinakamamahal naming anak. Hindi madali sa isang magulang na ng ibang bansa iwan ang kanilang pinakamamahal na anak sa ibang tao. Umiyak ako ng umiyak. Sabi ko sa sarili ko, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi ito ang pinangarap kong buhay. Hindi ito. Ayokong magkaiwalay kaming magpamilya. Pero kung ito man talaga ang gusto mo sa amin,
Tanging hiling ko lang sa iyo, Panginoon, ay ilayo mo kami sa anumang karamdaman. Gabayan mo kami. Kasi paano na lang pag kami nagkasakit, o Diyos, napakabata pa ng anak namin. Hindi pa siya handa. Hindi pa niya kaya. At ngayon guys, mag-isang taon, ngayong Sabado, uuwi kami. Makikita na namin in person yung aming anak na iniwan namin. Mag-iisang taon na. Ako'y nagpasalamat kasi napagtagumpayan namin. Naiyak na ako guys. Napagtagumpayan namin at hindi kami binigo ng aming anak. Siya nag-aral ng mabuti. Maganda yung takbo ng kanyang pag-aaral. Kahit hindi siya lumaki sa Pilipinas, nakapag-adjust na siya. At binibigyan niya kami ng karangalan. I am so proud sa aking anak. At sa mga katulad namin na nasa ibang bansa, kung may oras at manahon kayo na bisitahin ang anak ninyo, bisitahin ninyo. Aanin mo yung pera kung yung pagmamahal, yung puso ng anak po natin ay magiging malayo po sa atin. Kung may chance ka, bisitahin niyo. Guys, maniwala kayo. Kahit paulanan niyo ng pera yung anak ninyo, pag hindi nila nararamdaman yung presensya at pagmamahal ninyo, magiging malayo yung puso nila sa inyo. Kami, umuwi talaga kami. Pangako namin sa kanya taon-taon. Every morning, tuwing hapon, tumatawag kami. Gusto naming maramdaman ng aming anak na araw-araw namin siyang namimiss. Kaya sa mga magulang, laban lang. Lahat naman ng ating ginagawa ay para sa kanila. At sa mga anak din, hindi madali sa amin ang mapawalay sa inyo. Kaya pag nandyan yung mga magulang ninyo, paramdam sa kanila. Nag-ano sila ka-importante sa inyo dahil ganun kayo sa amin. Lahat ng ginagawa namin, sakripisyo ay para sa inyo. So, sa lahat ng mga OFW dyan, laban lang tayo. Laban para sa pangarap natin sa ating pamilya. Para sa kinabukasan ng ating mga anak. Laban lang.